Magsasagawa po ng protesta sa September 21. Di ano niya, Mr. Maravillas, sabi mo diyan, suportado po yan ng ating Pangulo. Yan ang sabi ng ating Pangulo. Nagpa-press con kanina yung ating Pangulong Bongbong para announce yung chairman ng ICI, Independent Commission on Infrastructure, na magsasagawa ng investigasyon po sa mga anomalya sa mga flood control projects. At yung composition po, mga kababayan, malinaw, talagang independensya pagdating sa administrasyon. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. May press con din ngayon, mga kababayan, yung magmamarcha sa September 21. Yung grupo ng iba-ibang mga organization para kondinahin po ang korupsyon sa gobyerno. Lalo na po itong anomalous flood control projects. Ayan po. National Day of Action Against Corruption. Ayan po, mga civil society groups and church-based organizations. Church-based organizations, civil society organizations, political parties, Akbayan, Liberal, Magdalo, Mamamayang Liberal, Partido ng Manggagawa. Tapos mga universities, Adamson University, Miriam College, Institute for Studies, etc. Mga youth organizations, yan po. Mga leftists, ang karamihan. Yan. So napakarami na mga grupo ang magsasagawa po ng protesta sa September 21. Di ano niya, Mr. Maravillas, sabi mo diyan, suportado po yan ng ating Pangulo. Yan ang sabi ng ating Pangulo. Nagpa-press con kanina yung ating Pangulong Bongbong para announce yung chairman ng ICI, Independent Commission on Infrastructure, na magsasagawa ng investigasyon po sa mga anomalya sa mga flood control projects. At yung composition po, mga kababayan, malinaw, talagang independensya pagdating sa administrasyon. Bakit po? Yan ang composition po. Ang chairman, si former Supreme Court Justice Andres Reyes, bilang chairperson, ay in-announce kanina ng ating Pangulo mismo. Siya po ay dating appointee ni dating Pangulong Digong. Kaya hindi pwedeng sabihin ng mga DDS, hindi fair. Kaya pag halimbawa, naungkat yung flood control projects ni Pulong na ginastusan po ng pork barrel niyang 51 billion, walang rason na sasabihin niya bias. Appointee nga ng tatay mo ang nagsasagawa ng investigasyon. Diba? Matalino yung ating Pangulong Bongbong. O tapos yung mga dilawan, wala din silang pwede na ipuna. Kasi po, ang member, si DPWH Secretary Babe Singson, dating DPWH Secretary ni Pinoy, dating Pangulong Noynoy Aquino. Ito lang ang hindi politiko, si Rosana Fajardo as member ng SGB. Ito naman po, politiko, pero hindi siya member. Special advisor siya, pero ang inclination nito, pro-DDS, pro-Duterte, si Benji Magalong. So makikita ninyo, dalawang pro-Duterte, yung chairman at the special advisor, appointee, yung chairman, dating appointee. Digong. Tapos yung member, dilawan, si Babe Singson. Walang kakampi yung ating Pangulo. Independent yung si Fajardo. O diba? Talagang independent. Kung may kikilingan po, hindi yung administrasyon, kundi po yung previous administrations. Kasi po, ang imbestigahan for the past 10 years na implementasyon ng mga infrastructure projects, lalo na po yung flood control. Kasi dekada na po ang dumaan. Naging systemic na nakasanayan, sabi ng ating Pangulo. At dito sa rally na gagawin sa September 21 ng iba-ibang mga grupo, kasabay na yung mga DDS, gustong i-hijack yung rally, gustong makisakay, mga kababayan, para yung agenda nila na bring him home.
maisingit nila sa rally at gatungan ang EDSA People Power. Isuportado po ng ating Pangulo, sabi kanina. Basta't daw tahimik. Yan report ng Daily Guardian. President Ferdinand Marcos Jr. backed the public rights to protest against corruption, stating he shares the demonstrators' anger but urged them to remain peaceful. I am angry too, sabi po ng ating Pangulo, expressing support for the planned September 21 anti-corruption protest while calling for it to be peaceful. Yeah, sabi ng ABS-CBN report dito. Sabi ng ating Pangulo, do you blame them for going out into the streets? If I was not president, I might be out in the streets with them. Of course, they are enraged. Of course, they're angry. I am angry. We should all be angry because what's happening is not right. Just keep it peaceful. Kasi pag hindi na peaceful, mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace in order. Palinaw po, suportado ang mga rally ng ating Pangulong Bongbong. O ito yung press con. Ng pananagutan ng accountability mula sa lahat ng mga ito yung apo yata to ni Cory Aquino. O kahit sino pa man. So ang panawagan po natin ay yun, magkaalaman na. Kaya ang binanggit po sa unity statement ni Bishop Colin Bagaforo, bagamat positive step yung EO94 ni Pangulong Marcos, kailangan din po niyang irally yung Kongreso, mag-demonstrate ng leadership. The Congress needs to pass legislation para magkaroon ng totoong ngipin yung Independent Commission upang magkaroon siya ng subpoena powers, ng contempt powers para makumpel niya yung pagsumite ng lahat ng impormasyon tungkol dito. So again, wala pong sinasantong politiko ang ating samahan. Ang panawagan para sa corruption ay walang kulay. Ang panawagan ay magkaroon ng totoong accountability. Kaalyado man yan ng Marcos Duterte man, ikulong kung sila po isangkot at saka mailabas na po sana ang katotohanan. Tus Tobias, maaari po bang si Bishop ay amin pong makasama dito din sa harapan? Ayan, si Bishop po. Ayan po. Sa mga katanungan pa po, tang po ang panel kung gustong magdagdag sa mga sagot. Magandang umaga po. Ako po si Pater Nuez Maciel sa Rappler. Magtatanong lang po ako kasi dalawa po yung mangyayaring rally sa September 20. Isa 9 a.m. sa Luneta, Ayos. isa 2 p.m. sa Suportado ng People ating Power Pangulo, Monument. basta tahimik Dalawa lang. po yung tanong ko. Peaceful Sino po dapat. ba ang main organizers ng mga rally na ito at bakit kailangan pa ninyong maghiwalay? Hindi ba pwedeng pag-isahin na lang para dumami yung mga numero ninyo? Yun po yung una kong tanong. Siguro po, at least po speaking for PPM, ang nakita po natin ay umaapaw talaga yung galit ng taong bayan. Malaki po ang Metro Manila, kaya Si Kiko ang Dian rallies po. po natin strategically located, Apo Quezon ni City, Cory. Luneta, para kung saan ka man, meron pong convenient po kayong mapupuntahan para sa magiging rally. At saka, ayun po, napagkaisahan ng lahat ng grupo na magkakaroon po ng convergence po sa People Power Monument ng 2 p.m. po. At muling nagpapasalamat po kami sa lahat sa unity na naabutan na ito. Kulang siguro ay ang mangyayaring kilos sa September 21, quotation mark, the main event will be at EDSA. Sa hapon, alas 2 magsisimula. Yung mga nasa Luneta, bago pa nakapag-isa na magkaroon ng malakihang rally sa hapon, ay nakapag-schedule na ang mga kabataan at mga estudyante sa Luneta. Kaya ang aming napag-usapan ay pagkatapos ng Luneta, lahat sila, kung maaari, ay pumunta at makisama at sumama sa main event ng araw ngayon ng ating protesta sa EDSA People's Power. Yung ibang grupo na pro-Digo, If I pro-Sara. add, we encourage assemblies, but at the same time, we are respectful of all initiatives for as long as they are against corruption and they are conducted peacefully and with respect to Peaceful all lang. persons, properties, and the like. So,
ang ating rally sa September 21 at 2 p.m. ay moment of convergence. But we respect, at the same time, we encourage the holding of rallies on the condition that against corruption and peacefully conducted. Salamat. Ang amin pong samahan, Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance ay isa sa pangunahing nag-organisa nung sa Luneta at sa hapon ay lalahok rin kami doon sa PPM. Ngayon, bakit meron sa Luneta? Kasi nag-resonate sa maraming kababayan natin yung 12 years ago na pagkilos din sa Luneta. Tapos nung unang nag-meeting din yung iba't ibang grupo na nagplano nun, actually walang definite venue. Ilan sa mga kinonsidera, Ayala Avenue, may nag-suggest din na Pasig to represent new politics. So, siyempre may, alam nyo naman, di ba si Vico Soto ang isa sa mga mabang politiko ngayon. Pero nag-converge yung mga sinasabi ng mga iba-ibang sektor na bakit Luneta kasi mas accessible sa mas maraming komunidad. At saka mas malaki ang espasyo, public space, na meron o walang permit ay madaling i-assert na hindi pwedeng barikadahan ng pulis at makakapag-assert ang mga tao ng kanilang karapatan. Kasi kahit i-imagine natin, kahit mag-istasyon sila ng kung ilang libong pulis, mababarikadahan ba nila Luneta? Hindi, Freedom Park ito eh. Tapos may nagja-jogging, may nagbibisikleta talaga ng umagang-umaga sa Luneta. Kaya yun rin ang ating intensyon, yung talagang parang pangpamilya talaga yung ating public gathering. Masaya at sama-sama. Tapos yung iba, mga galing sa kasisimba lang, sa mga malalapit na simbahan, so didiretso rin doon. Kumbaga para mas marami tayong ma-engage na komunidad na pinaka naapektuhan din ng baha. Alam naman natin sa Maynila, pumatak lang ng konti ang ulan, parang ihinga lang yung ulan, baha pa rin, di ba? Naglulusong tayo. Wala pang 24 oras na ulan, 6 hours na ulan, 2 oras na ulan, baha na agad. Kaya isa rin sa konsiderasyon yon yung kung bakit meron din sa Luneta. At syempre, doon naman sa PPM, meron namang iyon na mas accessible sa kanila. So ang gusto lang natin bigyan diin, ang mahalaga ay sama-sama tayo ng pag-aksyon laban sa korupsyon. At ihabol ko na lang rin sa mga gusto ng update sa mangyayari sa Luneta sa September 21, 9 a.m., pwede niyo pong puntahan ng facebook.com/kurakotmanagot. facebook.com/kurakotmanagot. Din po dito sa ating white mga ribbon sila. lamesa, Wala na ay yung suotan yellow. po tayo ng White mga ribbon na. ribbon. Okay, sige. Ayan. Unahin ko na sa'yo. So, sa White mga- ribbon. Mamaya rin po iuulitin namin ito pero bilang simbolo ng pagkakaisa ng simbahan at taong bayan para sa September 21, muli ang panawagan namin magsuot ng mga white ribbon. At ang simbolong ito ay ang ating sigaw. Tama na, sobra na, ikulong na. Diba? Tama na, sobra na, ikulong na. Isa pa po, sabay-sabay po tayo. Tama na, sobra na, ikulong na. Suportado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Basta't peaceful lang po. Sabi ng ating Pangulo, kung hindi lang niya ako presidente, sasama ko dyan sa rally. You see? Ayan. Pakinggan natin yung last part ng statement ng ating Pangulo. CI is just about to begin its work. Protest actions have already been mounted and more are being organized. The ones on the 21st are expected to be big. Is this a cause of concern for you that it might potentially snowball into something similar to what happened in Nepal or Indonesia? Well, that is only if we don't do anything about it. Look, what we have found, you have to remember, I brought this up. Siya yung nagsimula niyan eh. It this up. is my interest that we find the solution Sa to SUNA. what has become a very egregious problem. And since this has all been exposed, well, it's actually known to many people, but it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Kita ba? So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people, and
make them answerable for the wrongdoings that they have done. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, ay mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness, what's wrong with that? I want to show that there's justice. I want to show that there is fairness. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. O ngayon, sabi ng ating Pangulo, kailangan na ibalik yung mga safeguards para sa implementasyon ng mga projects. At ito ay, sabi niya, ang best safeguards niya, yung acceptance ng LGU sa mga infra projects. So inalis pala to. Yan Sabi rito, ipinag-utos ng ating Pangulong Bongbong sa DPWH na ibalik ang acceptance o pagtanggap ng mga lokal na pamahalaan oras na makumpleto ang mga infrastructure projects. This is an important safeguard niya. Kasi kapag nasa LGU ka, hindi mo naman pinagkakakitaan yung project. Kaya titingnan talaga yung tama. Tinanggal nila last administration. We're putting it back because it is one of the best safeguards that we have. Tinanggal ng last administration. Wala ng acceptance sa LGU. Kaya nangyari mga kababayan, yung mga projects, kung hindi defective, ghost, yun ang mga nadiscover. Hindi alam ng mga LGUs. Pero kung may acceptance, tama yung ating Pangulo, mache-check ng LGU, susumbong sa ating Pangulo. Nakita ninyo? May check and balance. Dapat. Yung check and balance na yon tinanggal ng previous administration. So alam na ninyo kung ano ang intensyon. Hindi na tayo nagtaka. Kung yung mga diskaya po, nakagolpi po sila, talagang dinisign para tumabo. 2016. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. Shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. So, nakita ninyo kung bakit tatalamak yung dayaan po. Tinanggal ng previous administration yung acceptance. Kaya yung mga ghost projects po sa Bulacan at iba pang parte ng ating bansa, yun lang na-discover kasi in-expose ng ating Pangulong Bongbong. Hindi alam ng mga LGUs, ng mga mayors, ng mga gobernador. Kasi hindi na dumadaan sa kanila. Makita ninyo kung paano dinisign yung korupsyon. Yung massive na nakawan. Kaya yung rally po, suportado ng ating Pangulo. Basta't peaceful lang daw. Malinaw pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax sa Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritone Fernandez. Yan pa po yung iba pang mga celebrity endorsers. For your inquiries, mag-message lang po kayo sa amin sa aking Facebook account, Dante Maravillas. Tapos sa aking anak, kung gusto ninyo mag-negosyo, Riz Maravillas po, para ma-orient po kayo. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Naka-base siya sa Amerika.